Minsan ang pinakamahabang paglalakbay ay hindi yung malayo ang lugar, kundi yung pagbalik ng puso sa tahanan. May mga panahon na pakiramdam mo ay malayo ka na sa dati mong sarili. Dati mas malapit ang pakiramdam mo sa Diyos. Mas madali ang manalangin. Mas magaan ang loob. Pero dumarating ang buhay. May mga pagkakamali. May mga kabiguan. May mga bagay na unti-unting naglalayo sa puso mo sa Diyos. Kung sa loob mo may isang tahimik na tanong, pwede pa ba akong bumalik? Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3 at talata 11 hanggang 32. May mga maniningil ng buwis at mga makasalanan na lumalapit kay Jesus upang makinig sa kanya. Ngunit ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbubulong-bulungan dahil tinatanggap ni Jesus ang mga taong ito. Kaya nagkuwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa isang ama at dalawa niyang anak. Ang nakababatang anak ay humingi ng kanyang mana at umalis ng bahay. Ginastos niya ang lahat sa magulong pamumuhay. Nang dumating ang taggutom, napilitan siyang mag-alaga ng baboy at halos gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga ito. Pagkatapos sinabi sa kwento, nag-isip-isip siya. Naalala niya ang tahanan ng kanyang ama. Nagpasya siyang bumalik, handang maging alipin na lamang. Pero habang malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama at tumakbo ang ama patungo sa kanya. Hindi na hinintay ang mahabang paliwanag. Inakap siya. Pinabihisan ng pinakamagandang damit. Binigyan ng singsing at sandalyas. At nagkaroon ng pagdiriwang dahil ang nawawalang anak ay nakabalik. Samantala, ang nakatatandang anak ay nagalit at ayaw pumasok sa selebrasyon. At dito makikita ang puso ng ama. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nag-aalinlangan. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka bago kanya tanggapin. Handa siyang magpatawad at magpanumbalik. Ipinapakita rin ng kwento ang puso ng tao. Minsan tulad tayo ng nakababatang anak na lumalayo. Minsan naman tulad tayo ng nakatatandang anak na nagkukumpara at nagtatampo. Pero iisa ang paanyaya ng ama. Umuwi ka. Paano kung ang pakiramdam mong pagkalayo ngayon ay hindi katapusan ng iyong kwento, kundi simula ng iyong pagbabalik? Paano kung ang pagnanais mong muling lumapit sa Diyos ay tanda na tinatawag ka na niya pabalik? Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat. Maaaring nag-aalinlangan ka. Pero ang ama ay hindi naghihintay upang hatulan ka. Tinitingnan niya ang daan. At sa sandaling magsimula kang bumalik sa kanya, matutuklasan mong matagal ka na niyang hinihintay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kahit ako ay lumalayo, patuloy mo akong tinatawag pabalik. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magbalik sa iyo. Tulungan mo akong manatiling malapit sa iyong puso araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.